Okay, ayan. Welcome back to another video natin. So, it is all about pa rin sa fraction, no? Addition and subtraction of fraction with common denominator. In our past video, diniscuss natin dun yung, yung how to change mixed fraction to improper fraction and vice versa. Kung di nyo pa napanood yun, so click lang yung magpapop dyan sa taas. So, ngayon, addition and subtraction of fraction with common denominator tayo. Ano bang ibig sabihin pag common denominator? So, alam naman natin na ang denominator ay yung nasa baba ng fraction bar, di ba? Yun. Tapos, dapat daw, yung dalawang i-add natin o i-subtract natin na fraction is magkapareho yung denominator. For example, let's have example number 1, no? So, let's have 1 over 4, 1/4, plus muna, addition muna tayo, no? Plus 3/4, no? Yan. So, ano mapapansin nyo? So, pareho sila ng denominator. So, yan yung ibig sabihin ng common denominator na yan. So, ang common denominator, ayan, 4 natin. So, ano bang gagawin natin dyan? Paano ba yan ipag-add? So, ang unang gagawin dyan is you have just to copy. Copy lang yung denominator, no? Kasi pareho naman sila. So, copy yan. Tapos, ganun lang kasimple. Pag-add mo lang yung nasa taas. So, 3 plus 4 is 4. Ayan. So, ano mapapansin nyo? Pareho, no? So, this is equal to 1, di ba? Pag pareho yung numerator or denominator, that is equal to 1. Right? Naintindihan naman siguro, no? And next example tayo. So, 5 over 3. Tapos plus. Ano plus natin dyan? So, number 3. Ayan. Pareho, no? Pareho sila. Pareho sila ng denominator. Again, yan yung mapapansin. Yan dapat yung unang yung pansinin. Dapat same sila ng denominator. So, copy lang. First step is copy lang yung denominator, no? Yung common sa kanilang dalawa. Tapos ipag-add mo tong dalawa. Yung nasa taas. 5 plus 7 is 12. Malaki lowest term ba to? So, both sila divisible by 3, no? So, ito, 12 divided by 3 is equal to 4. Tama ba? Tapos, is equal to 3 divided by 3 is equal to 1. And, ang rule dyan is kung ang denominator is equal to 1, yung numerator lang yung magiging whole number. So, it's 4 is equal to 4. Ayan. Number 3 tayo. Hindi yan naman siguro. Dali lang naman yan. Kasi ano pa, yung mid common denominator pa tayo. So, next is 2/5, no? 2/5. Lagyan natin. 2/5. Ayan. 2/5. Pangit na nga. Sulat ko, no? Tapos, 7 over 5. Ayan. 7 over 5. So, anong gagawin? Ang gagawin, first step is i-copy yung denominator kasi same naman silang dalawa, no? Tapos ipag-add mo lang yung dalawa dyan sa taas. So, 7 plus 2 is 9. Yan. Hindi naman lowest term, no? So, check na yan. Tama yan. Example number 4 tayo. So, example number 4 is 7 over 8, no? 7 over 8 plus. Yan. 3 over 8. 3 over 8. Pangit. Sa 3 over 8 yan. Alamin nyo na lang. So, ayan. So, copy lang, no? 8. Tapos, ipag-add mo yan sa 10. So, ayan. Divisible sila by 2, no? So, 10 pwede ma-divide sa 2. Tapos, 8 pwede ma-divide sa 2. So, pwede natin gawin niya 5. 10 divided by 2 is equal to 5. Tapos, 8 divided by 2 is 4. Ito, no? Pwede pala to. Pwede po itong kung gusto mong maging mixed fraction. Tinuro ko naman dun sa past video natin. Paano ba yan gawin? So, ayan. Tinuro ko na. So, ayan. Tuturo ko ulit. Ang gagawin dyan? So, ipag-divide lang, no? 9 divided by 5. Ganun lang. Mag-long division ka lang dyan. So, 9 divided by 5 is 1, di ba? 1 yan. Tapos, 5 dito. 1 times 5 equals to 5. Tapos, ipag-subtract lang yan. Minadali ko na dahil alam niyo naman yan. Tinuro ko na. So, equals is may 1 dyan. So, whole number, copy niyan. That's 4 over 5. Ayan. Kung gusto mo lang naman. Pero pwede na to. Pwede na yung improper na sagot. Pwede na to. Tinatanggap na yan. So, ito, same. Improper pa rin, no? So, sige, gawin na lang natin. So, yan 1 is tapos 1 over 1/4. Diba? 1/4 yan. Ayan, 1 over 1/4. So, pwede to. Pwede itong ganitong sagot.
Tapos, naglalag tayo. Ayan, pwede din to. Ayan, medyo maingay, no? Tapos, ayan, number 5 tayo. Paano naman pag mixed fraction? Mixed fraction yung problem. So, example tayo niyan. So, 2 and medyo maingay yung kapitbahay. Plus, 3 and 3/4. Pasensya nyo na. So, ayan. 3/4. So, dapat din, same yung denominator. Kasi yung topic natin dito is dapat common denominator. Dapat, no? Kasi magkapareho lang yung process. Pero dito, may dalawang process yan. So, it's either gawin mo tong improper, tsaka mo pa i-add, or ganyan na lang. So, dito muna tayo sa pinakaunang steps. Unang way. So, ang gagawin dyan is ipag-add mo lang yung whole number. So, hanggang na ganito. So, 5. 2 pala yan, no? Kala ko 5. So, ayan, 2. 2. Pag-add mo yung 2, pangit. Plus 3. Diba? Yan yung dalawa, 2 and 3. Ito, dalawa, 2 plus and 3. So, 2 and 3 is 5. Ayan. Lagay mo dyan yung 5. Tapos, tsaka mo ba ipag-add yung sa taas? Diba? Ayan. 4. Diba? Copy mo lang yung denominator, 4. Tapos, ipag-add mo yung sa taas. 6. 3 plus 3, 6. Diba? So, ano ba? Malo-lowest term pa yung, no? So, ayan. So, 3 over 2. Ayan. So, yun yung answer. Pero pag gusto mo, improper, sige. Nasa sa'yo yan. So, 5 over 2. Sige, gawin natin. So, 5 over 2. 5 and 3 halves pala. So, sorry. So, pag times mo lang yan, di ba? Times 2. Ito, pagta-times mo to. Tapos, i-add mo dun. Ayan. So, 2 times 5 is 10. No? Oops, mali. Sige. Ayan, di pala ganyan. Dito na ako. Sige, no? So, 5 times 2 is 10. Plus 3 is 13, no? 13. Ayan, 13. Tapos, copy mo yung 2 sa baba. 13. Yan. Yun yung improper na katumbas na nito. Diba? Tapos, yung sinasabi ko kanina na may dalawang method para dyan. Kung gusto mong malaman, so ituturo ko, no? Gawin natin ibang kulay. Ayan. Gawin natin ibang kulay. So, ito, yung sinasabi ko, gawin mo tong improper yung dalawa before mo ipag-add. So, gawin times. So, 4 times 2 is 8 plus 3, 11, no? 11 over 4. So, dapat din yung kinalabasan yan is same din ng denominator kasi yung topic nga natin with common denominator, di ba? So, yan. Pagta-times mo yan. So, 3 times 4 is 12 plus 3 is 15, no? 15. Basta 5 yan. 15 over 4. So, tsaka mo pa yan. Di ba? Madali lang pag ganyan na. So, ang steps yan is ika-copy mo. Di ba? Yung denominator dahil common sila. Tapos, tsaka mo pa ipag-add yung sa taas. So, ano ba? 26. No? 26. Hindi naman pareho 13 yun doon. Tapos, 26 over 2. Hindi i-lowest term mo. So, di ba divisible ang 26 at saka 4 sa 2? So, divide mo siya both sides by 2. Ayan, divide natin by 2. Lagyan natin dyan para di kayo malito. Ayan, 2. Both sides na yan So, 26 divided by 2 is 13, di ba? Papansin nyo, parang nakukuha na natin yung. Tapos, 4 divided by 2 is 2. Ayan, pareho na yan dun. Di ba? So, ganyan nung may dalawang way. Depende kung saan kayo mas nakakaintindi. Next, dito tayo sa subtraction daw. Subtraction, no? Subtraction of fraction with common denominator. Same lang yung proseso. Hindi na tayo magtatagal dito. So, example number 1 is 5 over 4. Sabihin natin 5 over 4. Minus 1/4. Ayan. Same denominator, di ba? Kasi yun yung topic natin ngayon. So, same process, ipag-copy mo lang yung 4, which is yung common denominator, tapos isa-subtract mo yung dalawang numerator. So, 5 minus 1 is 4. Yan. 4 minus
Di ba sabi ko kanina? Sabi ko kanina dito na kapag yung numerator at denominator ay magkapareho, yung answer mo dyan is equal to 1. Yung fraction na yan is equal to 1. Di ba? Yan, sabi ko kanina. Tapos number 2. Number 2 tayo, which is 5/7. Sabihin natin 5. Oops, pangit. Pero sige lang. Basta naiintindihan nyo. 5/7 minus 3/7. Yan. Medyo nagkakaano na yung sulat ko, no? Yun, 7. Bring down lang yung 7, di ba? Ano, bring down daw. Copy mo lang. Tapos, ipagma-minus mo yung dalawa. So, 5 minus 3 is 2. Yan. 2/7. Ayan. Yan na yung sagot. Ito sagot yan. Tapos, number 3. Sige. Same lang, no? Nag-example tayo ng mixed fraction. So, 5. Sabihin natin 5, 9/10. 9 yan, ha? Minus 2. 2 and 7/10. Same process lang. Kaya nga pinag-ano ko na. Nagsabay ko tong addition and subtraction kasi same lang. Pag-add mo yun, ay ipagma-minus dun kasi pag-add mo, di ba? Ipag-add mo to, yung tong dalawa. Pero dito, ipagma-minus mo na. Kasi subtraction nga, di ba? So, 5 minus 2 is 3. Tapos, copy mo to. Yung denominator. Tapos, 9 minus 7 is 2. Tapos, divisible, di ba? Yung 2 at saka 7. Huwag mong tingnan to. Huwag mo munang tingnan yung 3. Kasi whole number na yan. Huwag mo yung munang tingnan yan. Ito mo lang tingnan mo. So, 3. Divisible, no? So, lagay mo lang yung 3 dyan. Huwag mong pakialaman. Tapos, yung lowest term mo is yung 2/10 lang. Itong divided by 2. 2 divided by 2 is 1. Tapos, 10 divided by 2 is 5. Ayan. 5. Yan. So, ayan. Nasa inyo na kung gawin yung mixed fraction yan. Gawin nyo na. So, next method. Yung next method natin, gawin natin mixed fraction. Gawin natin improper fraction. May bago i-subtract. So, 5 times 10 is 50 plus 9 is 59. Diba? 59 yan. 59/10. Minus, 2 times 10 is 20 plus 7 is 27. Nadali ko na, no? 27/10. Yan. Tapos, tsaka mo pa i-minus. 59 minus 27, ilan ba? So, that is 32. Diba? 32. 32/10. Copy lang, diba? Kakopy mo lang yan. Tapos, divisible, diba? Divisible siya. So, 32 divided by 2 is, magkano ba? 32 divided 2 is, 16, diba? So, ayan, 16 yan. Tapos, over 5. So, para ma-check natin to, gawin natin tong improper ito. So, 5 times 3 is 15 plus 1 is 16, di ba? 16/5. Ayan, di ba? Same silang dalawa. Nakuha natin. Ayan, nadali mo, pre. Ayan. So, 16/5. Di ba same lang? So, may dalawang method yan. Depende sa inyo kung anong mas preferably nyong gamitin. So, yan lang siguro. Next is, ang topic naman natin is multiplication of fraction. Ay hindi pa. May subtraction and addition of fraction with different denominator. Doon i-discuss natin kung paano ba if hindi na to 4 at hindi na pareho yung denominators natin. So, abangan nyo yun sa susunod na videos. Okay? Bye!